Saan yung SB ko? Okay, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano sabi nyo? Wala. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kala ko walang tao eh. Teka lang, maghanap lang ako ng mga... Ay, huwag na nga. Tsaka na yan. Okay, al-munada. Ano ang tingin nyo ng meaning ng munada? Sinong makapagsabi sa meaning ng munada? Sino makakapagsabi sa meaning ng al-munada? Yalla. Yalla. Sino ang makapagsabi ng meaning ng al-munada? Wala. Walang nakakaalam? Meaning ng al-munada? Al-munada means yung taong tinawag mo. Halimbawa, tinawag ko, Ya Fatima Juicy. So, sino ang munada doon? Sino? Fatima. Yung Fatima. So, mostly, yung kalaban ni Pacquiao, si Mostly, Ya, after ng Ya, yun ang tinatawag nating munada. After ng Ya. Ang tawag sa Ya na yan, harfun nida, letter, or preposition na ginagamit sa pantawag. And then, khamsatu anwa. Anong ibig sabihin ng khamsatu? Ha? 5. Okay, 5. Anong ibig sabihin ng anwa? Anwa. Aksam. Sa iba yan, aksam. Aksam. Ano? 1, 2, 3, 4, 5. So, sa tingin nyo, anong ibig sabihin ng anwa? Types. Yes, types, kinds. So, yun ang anwa. Ang una, al-mufradu. Ito, al-mufradu. Ang ibig sabihin ng al-mufradu, ilagay nyo dyan, is al-mufradu, one word. Ang ibig sabihin ng mufradu, one word. Happy, ilang word? 1. Merhani, ilang word? 1. Okay. Pag sinabi kong Fatima Josie, ilang word? 1. Fatima Josie, ilang word? 2. 2. Iba yung Fatima, ibang Josie. Ngayon, pag sinabi kong Fatima Josie, hindi na siya sakop ng one word. Kasi dalawa na eh. Okay? And then, al-alamu. Al-alamu, pangalan ng lugar o pangalan ng tao. Yun ang ilagay mo dyan sa alamu. Pangalan ng lugar, pangalan ng tao. Tao. Okay. Ano yung Merhani? Hindi ko naintindihan. Ano yung al-alamu? Huwa. Huwa, inda Merhani. Tulog ka na agad? Ngayon ka lang nagsalita? Ano yan ulit, Amara? Ang al-alamu? Al-alamu?
Ulit nga po, Ustad. Medyo maingay kasi dito eh. Okay, al-alamu means pangalan ng lugar or pangalan ng tao. Okay, halimbawa, Dubai. Pwede mo ba siyang sabihin na al-alamu o hindi? Yes. Yes, pwede. Sharjah, pwede mong sabihin al-alamu or hindi? Naam. Pwede. Paano na pag pangalan ng tao ay si Manok? Pwede mo ba siyang tawagin na al-alamu o hindi? Ah, ha? Yes, kung pangalan niya yun. Pwede o hindi? Okay, pwede. As long as siyang tinutukoy mo. Kung ikaw ang nagsasalita, siyang tinutukoy mo, on that time, alam mo siya. Pero pag tinutukoy mo yung mga manok, hindi na yun. Hindi siya alam mo. Okay, ganun. When nakira, Okay. ibig sabihin ng nakira, sinong nakakaalam pa? Lagi natin na yung nakira. Sino ang nakakaalala sa meaning ng nakira? Malay nyo, mayroon sa inyo yung condition pa yung memory. Common noun. Common noun. Common noun. Common noun. Ngayon sa Arabic, kahit hindi nyo alam ang meaning, mayroon kayong pagkakakilanlan. Nakikilala nyo siya. Paano nyo siya nakikilala kahit hindi nyo alam ang meaning? Walang alif lam. Okay, walang alif lam. Isa lang yun sa mga sign. Walang alif lam. Next, al-maqsuda. Al-maqsuda means target mo talaga siyang tawagin. Intention mo talaga siya tawagin. Halimbawa, bulag ako. Sabi ko, happy. Happy. Ang tanong, target ko ba tawagin si Happy o hindi? Oo. Target. Okay, target. Kasi alam ko na nandyan si Happy. Maybe narinig ko yung boses niya kahit hindi ko siya nakikita. Kaya, ang ginamit ko is specific sa pangalan niya. Na talagang intention ko siya ang tawagin ko. Pero paano kapag sinabi ko, bulag ako ulit. Sabi ko lang, narinig ko kayo, nag-uusap, boses nyo lang. Sabi ko, A1 term 3. Pwede ba pumunta ka dito? Ginamit ko isa. A1 term 3, pwede ba pumunta ka dito? Ano, target or hindi target? Maksuda o gayro maksuda? Ha? Target o hindi target? Oh, ito lang nagsasalita. Nagdadalawang isip kayo. Sige, pag sinabi niyong target, like. Pag hindi target, tawa-tawa. Yan lang. Sabi ni Fatima Josie, target. Ganon din si Ashina. Amara, Tiroyma. Ganon din si Mirhani. Ikaw, Happy? Wala, nasa gitna yung tatlo. Ngayon, Hindi ko sure. hindi sure eh. Kaya nga eh, hindi kayo nagla-like. Ang tama is hindi target. Kasi kung is target, kailangan may specific kang tinatawag. Yun ang target. So sa ganong sitwasyon, ang purpose mo lang is kung sino man ang nakarinig sa iyo at voluntary pumunta. Kasi hindi mo kilalang mga tao. Kasi pero kung kilala mo yun, direct na yun sa pangalan. Halimbawa, alam ko naman kayo, alam ko naman ang pangalan niyo specific. At sa boses niyo pa lang, pwede ko nang sabihin na kung sino ang target ko tawagin. So yun ang pinagkaiba ng target at hindi target. Kasi Intention, hindi ba yung common noun? Common noun siya. Yung sinabi yung A1T3. yun na nga.
common noun, kasi ang pinag-usapan natin, hindi common at hindi uncommon or proper. Pinag-usapan natin yung target Diyan na po at sa hindi target. Yun ang tinanong ko. Target o hindi target. Hindi yung common about common o hindi common. okay. Ngayon, ganun ang ano niya. Kung hindi mo target is parang mostly to, ito mamaya i-discuss natin. So yun ang nakira. And then ang maksuda is, ilagay nyo lang dyan is target. Malalaman natin ang opposite niya. Kasi meron ding nakira, common, and then gayru maksuda. Opposite silang dalawa. Ano ba yung sign ng opposite? Parang ganyan eh. Ganyan. Unequal. Hindi ako nagkamali. Ganito ba yun? Ano? Happy? Unlike ano niya? Kasi pag equal, ganyan. Pag hindi equal, ganyan. Okay. Gayru maksuda. Yun na yung mga example niya. Bihira lang to ano eh. Bihira lang to nagagamit. Kasi mostly, ang mga ganito sa mga taong bulag, ang mga tinatawag nila, yung hindi nila kakilala. Mostly sa mga taong bulag at hindi nila kakilala. O yung taong nakulong, anong nakulong? Halimbawa, yung CR. Masok ka na, ewan ko kung sino nakaranas nito. Ako nakaranas na ako eh. Basta yung pawis ko, parang batong laki. Yung na-stack up ka sa CR, buksan mo na ganyan, hindi na mabuksan. Katok ka na ng katok, mga 30 minutes ka doon. Allahu Akbar. Sinong nakaranas sa inyo? Sana wag nyo nang maranasan yan. Ang sakit-sakit. Gusto mo nang umiyak. Okay, so yun ang nakira, gayru maksuda. Tapos sabi mo, hey, kayo, tulong. Sinong nakarinig sa akin dyan? Pakibukas na lang ng pintuan. So ang tawag doon is gayru maksuda. Tapos pag narinig ka lang boses na lalaki, sabi mo, lalaki. Or kuya. Pag babae naman, ate. Ganun. Ang tawag doon, nakira, gayru maksuda. And then, nakuha na to? Pakilike nga kung nakuha nyo ng nakira, gayru maksuda, at saka ng nakira, maksuda. Nakuha hindi? Yung concept niya. Fatima Josie. Happy ya? Hindi po. Okay. Ulitin natin. Pakiulit ko yung dalawa. Yung dalawa po. Sorry po. Okay. Ang maksuda, gayru maksuda, wala kang talagang tinatarget. Basta kung sino lang makarinig sa'yo, and then nag-volunteer siya pumunta sa'yo, yun na yun. While sa maksuda, talagang mayroon kang specific na tinatawag. Halimbawa, sabihin ko, si Hazy, hindi ko siya kilala. Ang alam ko lang kay Hazy, Muslim siya dahil may talukbong, may hijab. Tapos sabi ko, ya muslima. Isa'y muslima. O ikaw Muslim. Tapos sabi ko, sa'idini. Tulungan mo ko. So ngayon, dahil hindi ko siya kilala, ang ginamit ko sa kanya yung general term nakira, which is na muslima. Dahil hindi ko nga siya kilala. Pero target ko talaga siya ang tinatawag ko. Pero dito sa gayru maksuda, walang specific na tinatawag. Basta sino lang makarinig. Kaya mostly na ginagamit ng mga ulama na example sa mga taong bulag. Kasi kahit sino lang makarinig. Pero kapag ang bulag na yun, mayroon siyang isa sa mga taong nasa harapan niya na kilala niya. Halimbawa ako, kilala ko naman kayo lahat. Pero hindi ko kayo nakikita. Bulag man yun or ano tawag diyan? Hindi ako nakatingin sa screen. Halimbawa nakaganyan ako. Tapos ginamit ko yung pangalan or ya Happy ganyan o ya Fatima. Ang tawag doon, matatawag mo ba yung maksuda o gayru maksuda? Maksuda o gayru maksuda? Gayro. May target, may sipit akong tinawag. Kahit hindi ko nakikita ganyan, pero sabi ko, Happy. Maksuda o gayru maksuda? Suda. Maksuda. Pero pag ang sinabi ko lang,
O, B3, ano ganda? O, A1 turn 3. Naging Gero, gyro maksuda siya pag ganun. Kasi walang specific. So, yun ang pinagkaiba ng dalawa. Ilagay mo lang dyan, may specific tinatawag dito. Specific target. At dito, walang specific na target. Ang pangatlo, mudaf. Ang mudaf, anong meron sa mudaf yun? Naalala niyo pa yun kung ano yung mudaf? Sino nakakaalala sa mudaf? Possession. Laging nasa unahan ng mudafun ilay. Yun sabi ni Hash, possession. Okay. Ano yung sabi mo kasi, Heishi? Possession. Okay, possession. Ang mudaf, something na sa'yo. You own it. O may owner siya na nasa likod niya. Halimbawa, sabi ko, bag ni Amara. Sinong may-ari ng bag? Si Amara. Si Amara ang mudafun ilay. And then yung bag na yun, yun ang mudaf. Okay, Yung computer. pagmamayari. Yes, pagmamayari at saka yung pinagmayarian niya. Mostly ganun eh. Computer ni Happy. Sinong nagmamayari sa computer? Kapeya. Si Happy. So sino ang ano yung pinagmayarian niya? Computer. Okay, nasaan ang mudaf natin? Computer. Nasaan ang mudaf nila? Kapeya. Oh, ganun siya. Sabi ko kasi inyo, mostly yan, meron parang nasa gitna ni, tulad na lang computer ni Happy. Two words siya. Computer ni Happy. Hasub. Hafiya. Ganyan. Hafiya. And then, hasub ni Hafiya. Computer ni Hafiya. Pangalawa, masajid. Mga masjid. Pwede ring sa. Or ni. Masjid ng. Masjid ng. Masajidu. Ilagay mo na Dubai. Masajidu Dubai. Maftuha. Open. Okay, basta maftuha na yan dyan. Huwag nang yan. So, Masajidu Dubai. Masjid ng Dubai bukas. So, mayroong nang sa gitna. And then, meron pa yun. Ni, nang, na. Hindi ata na. Parang ni lang yan. Ni at na, ni at nang. Okay, ganyan siya. Kasi kapag na, subjective na siya mahuhulog sa sifa. Okay. Ayun ang mudaf. Wasyabi bil mudaf. Ilagay nyo siya syabi. Ang syabi is parang. Para siyang mudaf. Ano yung sabihin para? Semi-mudaf. Semi-mudaf. Ibig sabihin, mudaf, ang meaning niya, pero ang structure ng sentence niya hindi mudaf. Ulit. Mudaf, ang meaning niya, pero ang structure ng sentence mo, ng words mo, yung pagka-arrange niya ay hindi mudaf. Kailangan kasi magkadugtong, magkasaming dalawa. Mudaf siya sa meaning, mudaf pa siya sa ano tawag dito, structure. Magbigay dito ng example mamaya. فَأَمَّا الْمُفْرَدُ الْعَلَمُ. Ang mufrad na alam, teka lang kung meron din. Teka lang, wait. Meron ako dito yun eh. Nasaan na ba yun? Hindi ata dito. Wait lang kayo. Dito ba yun? At tanggalin muna natin yung iba. Yan. And then, dito ata yun eh. Tuks. Dito. Dito.
Nasaan ang munada? Hindi ako nakapag-ano. Oh, yeah. Dito yun. Yan. Mamaya na. Okay. Ano nang sabi ko dito? Ano yung mufrad ulit? Review natin. Fa'amal mufrad. Anong mufrad? One word. One word. Al-alam. Name of place or person. Name of place or person. Nakira. Common noun. Maksuda. Target na tinawag. Okay. Fayubnayani ala dham. Ang harakat daw nila ay mabni ala dham. Di sa hindam ang dulo. So ilagay mo halimbawa. Anong example niya? At walang tanwin. Kailangan tanggalin mong tanwin. Di ba ang Zaidun? Tingnan mo, ya Zaidun. Ang Zaidun, kung wala pang ya, Zaidun pa yan siya, Zaidun. Pero pag dinagdagan mo na yan ng ya, ano nang mangyayari? Equals? Ya? Anong mangyayari kay Zaid? Ya Zaidu. Ya Zaidu. Ganun na siya. So walang tanwin, min gairi tanwin, mabniyun ala dham. So ilagay mo dyan is isim, ano siya, ano ba tawag dito? Mabniyun, teka lang. Ilagay mo pala yung title niya. Anong ba yung title niya kanina? Al-Mufradul Alam. Singular. One word. Mufrad. At pangalan ng tao. And then, anong kasunod niya? Mabniyun. Anong ibig sabihin ng mabniyun? Hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Mabniyun ala, ano daw? Ala ad alad. Pakibasa nga isi. Mabniyun ala dhammi. Ito lang. Mabni ala dhammi. Mabniyun ala dhammi. And then, ilagay mo dyan. Kailangan kasi pag mabni, kailangan maglagay ng fi mahalli. Sa lugar. Sa lugar nino, fi mahalli jazmin. Nasbin. Ba't napunta si Jasmine dyan? Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Ano siya? Munada. Yan. Ganun ang complete na i-arab niya. Mufrad. One word. Alam. Pangalan ng tao yan siya. Mabni. Permanent na siya sa dhamma. Yan, hindi na yung nagbabago yan. Dhamma na yan. Sa lugar ni nasab. Ano bang lugar ni nasab? Ibig sabihin nun? Sa lugar ni patha. And then, munada. Okay, munada. So, yun ang ano niya. Ilagay niyo dyan. And then, after daw niyan, وَالثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ مَنْسُوبَةٌ عَلَى الْغَيْرِ لَا غَيْرِ. Ang pagkatapos niyan, lahat sila ay puro mansub. Ibig sabihin, hindi na mabni. Ayun, dito pa pala yung palang example. Halimbawa, problema, wala kayong lalaki dito eh. O sige, si Happy, halimbawa lang lalaki siya. Sabi ko kay Happy, hindi ko siya kilala. Sabi ko, ya rajulu. Talagang nakatingin ako sa kanya. Ya rajulu. Tal. Ngayon, pag ganong klase ng pagtawag, ya rajulu, tal. Maksuda o gayro maksuda?
Maksuda o gayro Maksuda? maksuda? Okay. Amara, Hisi. I don't know. Gairo. Pero Hindi mo siya kilala, Ustad, di ba? Hindi ko siya kilala, pero yung mata ko, nakatingin kay Happy. Tapos si Happy na nakatingin sa akin. Ah, Ya baka, rajulu. baka maksuda. Ha? Maksuda na din ako. Amara. Ano po, maksuda, hindi ko sure. Kasi specific niyang tinawag yung lalaki. Yes. Kahit Ang hindi tawag kilala. doon, maksuda. Kasi target ko siyang tawagin eh. Kaya lang, hindi ko alam pangalan niya. Yung alam ko lang sa kanya, according sa description niya, is lalaki siya. So, kaya ko sinabi, ya rajulu. Nakuha niyo yun? Or, ipag, ano na natin. Ang alam ko lang is, babae siya, ganyan. Ya imra'atu, yamra'atu, o ya mar'atu. So, yun lang sabihin ko. Pero siya talagang target ko. Hindi ako nagpaparinig lang sa kanya. Kasi kung gayro maksuda, lagi yan nagpaparinig lang. Kung sinong nakarinig, yun ang target. Magkaiba yung maksuda talaga, pwede mayroong karina nakita mo o nakita ka rin niya, pero mayroong pang ganyan, no? Halika. Yun ay isa yan sa mga sign na maksuda. Nakuha niyo yun? And then, ang rajulu ba, nakira siya o hindi? Nakira. Nakira. So, yun siya. Ganun. And then, ang sabi is, وَثَلَاثَةُ بَاقِيَةٌ مَقْسُودَةٌ. Hindi pala natin na ano. Ang Arab niya is same lang. Sabi mo, Zaidu, Rajulu, anong tawag natin? An-nakiratu, al-maqsudatu, palitan mo to. Gawin mo na. Nakira maqsuda, mabniun al-dhamm, fi mahalli nasbin, munada. Sa lugar siya ni fatha, siya ay munada. And then, according sa ating author, ang tatlo daw, sino bang tatlong natira? Gayro maksuda, at ang mudaf, at ang syabih bil mudaf, sila daw lahat ay mansub. Pag i-i'rab mo sila, ganito ng i'rab niya. Ay, wait, abangan ang susunod na kabanata. Ganito na ilagay nyo. Pag yung tatlo na yan, halimbawa yung mudaf. Example ng mudaf, Ya Rasulullah. Diba? Wala yan nagsasabi Ya Rasulullah. Mali. Ya Rasulullah. Pag meron ng ya, nagiging patha na yan. Ya Rasulullah. Ya, sige daw. Sabihin nyo sa akin. Nabiyullah plus ya. O ya plus Nabiyullah. Anong mangyayari? Ya Nabi Allah. Ya Nabiyullah. Ya plus Abdurrahman. Ya Abdarrahman. Ya Abdurrahman. Ya plus Abu. Ya plus Abu Hafiya. Magiging? Abu. Ya Aba Hafiya. Yes. O ikaw tatay ni Hafiya. Ganon. So, ganon siya. Ganon lagi. Ang mudaf, ha? So, Rasulullah, sabihin mo ang Rasulullah na yan, ang Rasula. Munada. Dito mo na ilagay yung munada. Anong ano niya? Munada bil mudaf. Siya ay mudaf. And then, marfu. Anong ilagay mo? Mansub. Mansub. Nalagyan siya ng patha. Wa alamatu nasbihi. At ang sign na nalagyan siya ng patha. Anong dulo niya? Ano? Al-Fatha. Al-Fatha pa rin. So, ito yung pinagkaiba ng pag-i'rab mo kapag mabni at kapag hindi mabni.
Etong nasa taas, dito tayo kanina, ito mga mabni to siya. Mabni yan ganitong pag-i'rab. While dito sa baba, ano to siya sa baba? Anong tawag natin? Mga mu'rab. Ibig sabihin, hindi nagbabago. Oops, kasama pa to sa tasa itong dito. Huwag nyo isali dito. Diyan yan sila, kasama. Well, ito naman, ito yung kasama niya. Para hindi ano. Silang magkasama. Yan. Yan. Munada bil mudaf, mansubun, nalagyan ng fatha. Wa alamatu nasbi al fatha. Tingnan natin. Tingnan natin. Meron pa ako dito yun. Bakit kaya wala na? Ay naman, rayang nakaliit. Ay, rayang. Pakaliit. Pakaliit. Napakaliit. Pakaliit. Wala na. Saan ba yun? Nalagay ito. Mayroon yun. Jumlah hal. Ayun na. Ito na tayo. Saan na ba yan? Ito. Palaki nga natin. Kita ba? Tadrib sa munada. Pero bakit walang example ng munada? Ano ko ba yun? Saan ko ba nakuha yun? Reference ko. Kitab. Baka nandito yan. Dali lang, wait. Desktop. Dito. 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 P3 term 1. P3 term 2. Wala naman dito. Oo, ano logo yun? Ay naman. Hayaan mo na. Next na lang natin i-ano yun. Okay, tingnan natin tadrib. Tadrib ah. Ang una is, ilagay nyo dyan. Number 1. Lagay na sa notebook nyo. Uy, may umalis. Yun. Si Fatima Juicy umalis. Na. Okay, ya sahibaya. Ito na yung tanong ha. Ibigay sa akin kung nasaan ang munada. Ya sahibaya sijni amma ahadukum. Bumalik din. Admit natin. Draw. Oh, hindi pwede pala. Sorry. Kailangan pala siyang... Klaro ba isi? Nakita isi? Yes. Tingnan mo ha. Ya sahibaya sijni. Nasaan ang munada dyan? Amma ahadukuma fayusqa rabbahu khamran. Wa amma al-akharu. Okay. So dito, saan ang munada mo dyan at anong klaseng munada? Ano lang? A. Alamul mufrad. Yun ang A. B. An-nakira al-maqsuda. C. Nakira gairu maqsuda. At D. Al-mudaf. Yun ang D. Mudaf. O
may-ari ng o taga-kulungan. O taga-kulungan. Kay Yusuf alayhis salam to eh. Nung nagtanong yung kasama niya sa kulungan, kung ano ba yung mangyayari sa kanila in the future. Kasi di ba alam nyo naman si Yusuf alayhis salam, meron siyang mu'jiza na kaya niyang magbigay ng meaning sa mga panaginip. Hindi tulad natin, wala tayong kakayahan noon ha. Pero si Yusuf alayhis salam, binigyan siya ng mu'jiza. Tapos tinan niyo sabi na, ang isa sa inyo magiging taga-serve siya ng alak sa boss niya. At ang pangalawa sabi sa inyo, ang isa sa inyo, magiging i-crucify siya. I-crucify siya sabi niya. And then, kakain ng mga ibon sa ulo niya. Ibig sabihin may mga ibon na dadapo sa ulo niya at kakain doon. Nangyari ngayon. Nangyari yun. Tapos yung isa yung taga-serve ng ng malik, anong tawag dito mga sa atin dito ministry. Yun ang nanaginip ng pitong baka na payat at 7 baka na mataba. And then yun din ang nagsabi sa king na yun na mayroon sa kulungan naging mapagkatiwalaan. Mayroon siyang kakayahan magbigay ng meaning ng panaginip. Kaya yun ang naging dahilan. Pinuntahan si Yusuf alayhis salam at pinalabas. Pero alam nyo, ang kinaganda, hindi lumabas si Yusuf alayhis salam hanggat hindi siya na-clear sa kaso niya. Ano ba yung kaso ni Yusuf alayhis salam? Sinong nakakaalam sa inyo kung ano yung kaso ni Yusuf alayhis salam? Anong kaso niya? Ba't siya nakulong? Inakusahan siya ng Ano? may nasantok na bird sa ano. Anong bird? Saan ka ba sina? Biglang nasantok yung bird sa pintana. Inakusahan siya na ni-rape niya ba yun, yung amo niyang babae? Yes. Una yun ang kaso niya. Which is, napatunayan naman yun kasi nakita yung damit. Ang damit ni Yusuf alayhis salam, yung yung punit sa likod. Kasi kung totoo yung sa babae, na ginahasa nga siya, na may balak si Yusuf alayhis salam na gahasain siya, ang punit ng damit niya ay sa unahan. Eh bakit sa likod? Di ba nakapagtataka yun? Tapos ang nagsalita pa noon, bata, na hindi pa time niya para magsalita. Di ba? Mu'jiza yun. Pero nung nangyari sa kanya, nakulong pa rin siya. Yun ang unang kaso niya. Pangalawang kaso niya, kasi di ba na-chismis si Zulaykha, yung nag-alaga sa kanya. Na-chismis, sabi niya, bakit si Zulaykha ganun siya? Ang tagal niyang inalagaan si Yusuf, pero may binalak pa niyang ganun. Binalak pa niyang gawa ng masama. Ngayon, narinig yun ni Zulaykha. Anong ginawa niya? In-invite niyang mga babaeng, mga kaibigan niya, mga mayayaman din. And then, nung nandyan na siya sa party, andyan na lahat, pinalabas niya ang Yusuf alayhis salam. Doon na yung verse yun. Faqatta'na aydiyahun. Na putol-putol, na slice nilang kamay nila, na hindi nila namalayan. Subhanallah. Faqala ma hadha bashar in hadha illa malakun karim. Sinabi nila, hindi natin tao. Anghel na yan. Ganun, kagwapo ang Yusuf alayhis salam. Subhanallah. Sabi ng mga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yu'ta nisfu jamal li Yusuf alayhis salam. Ang kalahati ng kagwapuhan, ng kagandahan, kanino napunta? Kalahati kay Yusuf alayhis salam, at yung kalahati pinaghati-hatian natin. Imaginin mo na lang, kung kalahati ng kagandahan dito sa mundo nasa kanya, subhanallah. So hindi mo ma-imagine kung gaano siya ka gwapo. Kaya yung pelikulang nag-act sa pangit yun. Anong tawag dito? Hindi pwede yun. Dapat hindi nila pinakita ang mukha ni mayroong nag-act na hindi, yung bawal yun Islamic, bawal yun gawin. Uy, ba't tayo napunta doon? So yun ang unang kaso niya.
Pangalawa, yung dahil sa kanya, nagka-sugat-sugat yung kamay ng mga babae. Ngayon, nung gusto na siyang palabasin, ayaw niyang lumabas doon na hindi na maklear ang pangalan niya. Tingnan mo kung yung tao, kung ibang tao lang yun, bakit di pa ako lalabas? Chance ko na, libre na to eh. Di pa ako lalabas. Pero siya, mas gustuhin niya. Di ba sinabi niya rin sa Allah? Asijnu ahabbu ilayya. Mas gusto ko pa, sabi niyang makulong kaysa sa magawa ko ang kagustuhan nila. Kaya siya nakulong. Kasi ayaw niyang makagawa ng gusto nila, which is pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang dahilan. Pero ano dun, pinalabas na siya dahil nga kailangan siya ng king, pero hindi siya lumabas hanggat hindi na-cleared. Hindi ano tawag dito yung nagkorte. Kung baga pinag-usapan sa korte, ano bang nangyari? So saka lang siya lumabas nung clear na ng korte na siya ay walang kasalanan. Okay. So yun ang dito. Ano niya? Yala, Happy. May tanong ko, Happy? Ano ulit yung choices? Ang A, al-alamul mufrad. B, nakira gairu maksuda. Maksuda pala. Saan na ba yung ano natin? Yung isa. Asya'an ka na. Bakit napuno ng ganyan? Hindi pala siya makikita dyan. Kailangan ko tanggalin mo. Ito yung pagpilian natin. Ito ang 1, 2, 3, o A, B, C, and then D. O kayo mga nagmamay-ari ng kulungan o taga-kulungan. Yan. So yun lang anuin mo. Huwag mo munang anuin. Ilagay nyo lang kung A, B, C, D. Huwag nyo na munang tukuyin kung nasaan ang anong tawag dito? Kung nasaan ito yung ano natin. Ya sahiba sijni. Siyang munada natin. Sahibaya. Ya sahibaya. Ya sahibayas. Ya sahiba. Ya sahibaya ba? Ya sahibi. Ya sahibay. Ya sahibay. Ya sahibayas sijni. Next. Number 2. Number 2. Nasaan ang number 2? Ya ardu bla'i. Ya ardu bla'i. O ikaw lupa, ibla'i. Lunukin mo na ang tubig mo. Wa ya sama. Ya sama'u. Akli'i. Akli'i. Ihinto mo na yung pagbuhos mo ng tubig. Wagidal ma. At doon lang nahinto ang taas ng tubig. Tingin nyo, kailan to nangyari? Sinong nakakalam? Kailan nangyari ito? Kailan ba nangyari ang mundo ay napuno ng tubig? First time in the history. Sa kaninong propeta nangyari? At gumawa pa siya ng bangka para magligtas lang. Prophet Noah. Okay, Alayhi Noah salam. alayhi salam. Ngayon, nung dumami ng tubig na puno ng mundo at nakaligtas na ang Nuh alayhi salam pati yung mga follower niya at nalunod ng dapat malunod kasama ang anak at asawa niya. Nalunod. Ano pang sabi niya? Sabi niya, Ya Rabbi, Ya Rabbi, innahu min ahlik. Nung nakikita niya ng anak niya nalulunod, syempre tatay, na ano siya na tawag dito na tumawag siya sa Allah, nagdua. Oh Allah, sabi niya katotohanan, anak ko yun. Nung sabi sa kanya ng Allah, innahu laysa bi ibnik. Innahu laysa min ahlik. Katotohanan siya ay hindi na siya kasali sa family mo. Bano? Kasi bakit nga? Kasi habang naggumagawa siya ng bangka, isa siya sa mga, bakit ka dyan tatay gumagawa sa taas ng bundok ng bangka? Ganon, isa siya sa mga disbeliever.
So yun nagsabi sa kanya ng Allah, hindi mo siya family kasi disbeliever siya. So dito, yun ang ano niya, doon na inalis ng Allah ang tubig sa pamamagitan ng pag-order sa lupa at pag-order sa langit na ihinto ng pagbuhos ng tubig at sa lupa naman sa paglunok ng kanyang tubig. Okay, etong dalawa. Nasaan dyan? Etong number 2. Eto ang number 3. Same choices pa rin. Ano yung A? Al-alamul mufrad o mufradul alam. Number 2, B. Anong B yan? Nakira, maksuda. C. Nakira, gairu maksuda. D. Ano yung D? Ano yung D? Mudaf. O lupa. O langit. Okay, tapos na. Next question. Next question. Teka lang. Iangat ko muna, ha? Kailangan ko tanggalin muna yan. Tanggalin. At saka iangat. Okay. Next question is, Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Dalawang pagpilian mo. A. Mabni. A yan. B. Mansub. A. Maintain na yan siyang damma. Mabni, which is mabni. B. Yung mansubun wa alamatu nasbihi bla bla bla. Okay na. Number, ano na number? 4 or 5? 5. Number 5. Faya abna'ah. O kayo mga anak ng Egypt. Anak ni Egypt. Ibig sabihin taga-Egypt. O kayo mga taga-Egypt. Alaykum bifadailil iman. Kailangan nyong maniwala, mag-believe. Okay, number 1 question. Anong klaseng munada to? Same pa rin. A. Anong A doon? Al-mufradul alam. B. Nakira maksuda. C. Nakira gairu maksuda. D. Mudaf. And then, ang number 6. Number 6. Dito. A ba siya or B? Ang number 6, A ba siya or B? Mabni ba siya or mansub? Kapag mabni, A. Kapag mansub, B. Yun ang number 6. Turut, 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 turut. Tutut, turut, tutut. Meron bang nagla-live pa? Wala na. Ano ulit ang start yung A tsaka yung B? Yung B? Ang A is mabni. Maintain na siya. Isa, mansub. Yung isa naman yung B, mansub. Tut, turut, tut, 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 turut, tut, tut. Number 6. Ano yung Merani? Number 6 yun? Yes, yun ang number 6. Tut, turut, tut, 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 turut, tut, tut. Ano pala siya natatanggal, ha?
Okay, next. Ya Yahya. Ya Yahya. Khudhil kitaba bikuwa. Kunin mo ang kitab. Tanggapin mo. Ng buong lakas. Okay. So, ano siya? A, B, C, D. Munada. Ano tawag dito? Al-Mufradul Alam. O Yahya, kunin mo ang kitab. Saan siya nasakop? A, B, C, D. Munada. Al-Mudaf. Munada. So yun. Basta yung arrangement lang kanina. Al-Mufradul Alam. And then, sunod niya. Nakira Maksuda. B. And then ang C. Nakira Gayro Maksuda. Ang D. Mudaf. Ano yung B? Mudaf. Maksuda. Number 2. Ano na tong number dito? Di ba 7 na yun, Hisi? 8 na ngayon. So, tapos na tayo 7. Okay, dito sa number 8, ilagay nyo kung A or B. Kung halimbawa mabni, A. Kung hindi mabni, ibig sabihin mansub, ilagay ang B. O Yahya, kunin mo ang kitab. Tapos na? Number 9. Ya Harithan. O ikaw, taga-pag-haris. Anong haris? Taga-bungkal ng lupa. Taga-bungkal ng lupa. Ano to? Tanbiha wala tagfala. O kayo, dalawa kayo, taga-bungkal ng lupa. Ya Harithan. So ito lang, Harithan lang. Anong klaseng munada? A, B, C, D? And then, ang number 10 nyo, ilagay nyo kung saan siya. Mabni ba siya? Or ang tawag dito? Mansub. Next. Ya Bani. Ya Bani. O mga anak ko. Hindi pala, sorry. Ya Bunay. Ya Bunay. O anak ko. Akimis sala. Magsala ka. Itayo mong sala. Ya Bunay. Yung ya na yan ko. O anak ko. Akimis sala. Ya anak ko. So, yun ang number 11, A, B, C, D. And then, ang number 12, A, B. Mabni ba yan siya or mansub? Okay. So, itong number 4, ano to siya? Nakira Gayro Maksuda. Kaya hindi to kasali ha. Kasi Asian, ya Asian. O ikaw nagmamaasya. So walang specific na tinarget kundi yung taong tagagawa ng maasya. Kaya diyan
siya ay mansub. Ganyan, no? Ya asiyan. Kasi ang tinawag dito, lahat ng nagmamaksiya, sakop siya ng verse na to. Sakop siya sa tinawag ng Allah. Astaghfirullah. Humingi ka ng kapatawaran sa Allah. Okay, next. Kaya wag yan, walang answer yan dyan, walang ano. Ya ulamaa ay. Ang ay, parang ya din yan, ang ay. Ay ulama Misir. O mga ulama ng Misir. O mga ulama ng Misir. So, yun ang number 13. Anong klase siya? Alamul mufrad o mufradul alam, nakira maksuda, nakira gairu maksuda, at di, ano yung di? Mudaf. And then ang 14 natin is mabni ba siya or mansub? Ang last, ya talibat fil ma'had. Ya talibatu. O kayo mga talibat sa institute. O kayo mga estudyante na babae. Yun ang number 15. Anong klase ba siya? A, B, C, D. And then, number 16, mabni ba siya o hindi? Mabni, A. Pag hindi mabni, B. Okay, check na tayo. Ano ito, Santi Royma? Ano yung nagsasalita Santi Royma? Busy, Auntie? Oo, Auntie Royma. Assalamualaikum Ustad. Dito na Ustad. Kasi kanina nasa sasakyan kami. Bas. Okay lang. Nakahabol ka rin, Auntie, o hindi? Inshallah Ustad. Yung iba hindi na. Okay lang. Okay na. Check na natin. Ano, Zahir? Tanggal ng live. Patanggal ng live natin. Okay, Ustads. Sino ang mag-answer number 1? Asan na? Ba't hindi? Ba't wala? Saan ba yung number 1? Yala, number 1 si Hazy. Number 2 si Happy. Number 3 si Amara. Number 4 si Merhani. Number 5 si Fatima Josie. Number 6 si Antiro Aima. Yala, number 1. Ano yung number ulit? Yes. Okay, ya sahibaya. Si Ginny. O yung taga Ano yan? Akira Maksuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 lang pala. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Ha? B. Nakira Maksuda. Nakira maksuda. Sahibaya. Si Ginny. Ilang word? Dalawa. Dalawa. Saan siya? Walang ibang dalawang word yan, kundi ang mudaf at syabih lil mudaf. Hindi nakasamang syabih lil mudaf. Sino na? Natira? Mali ba yun? Nakira. Ang tama is mudaf. O, tingnan mo. O, May-ari ng yes. O, dalawa, may-ari ng kulungan. O, taga-kulungan. taga-kulungan. Okay. Next, Hafi. Lupa at langit. B. Lupa at langit. Okay, yung lupa, B. Nakira maksuda. And then ang langit ay? Sino bang number 3? Ako po, Nakira Maksuda? Nakira maksuda, B. So magkasunod.
Number 2 and number 3B. Yala, number 4. Saan ba yung number 4 natin? Di ba ito yun? Abna'a Misra. Abna'a Misra. A, B, C, D. Sino na ba yun? Sino dito? Sige na, magpatsamba ka na lang. A, B, C, D. A. A. Tama o mali? Mali. Yala, Diba- anong answer mo? Diba Ustad ang choices, mabni or mansub siya sa number 4? Ayun ba? Ata. Sige, sige. A, B lang pala. Sorry. A at Sige. saka B. A, B lang. Ang tama is A. B. Okay, bakit B? Tingnan nga natin. Bakit nga B? Dahil mansub. Mansub. Tingnan nyo dito. Dalawa lang ang sakop niya. Bakit ba yan, Daya? Nasaan na ba yan, Daya? Tingnan mo, ang nakira maksuda at saka ang alamul mufrad. Ngayon, ano ba itong inaano natin, ina-answer natin? Saan ba siya sakop? Abna. Anak ng Misir. Mga kaanakan ng Misir. Saan siya sakop? Mudaf? Okay, sa mudaf. Kaya siya ay mansub. Hindi siya kasali sa dalawa. Oh. Alamul mufrad lang ang mabni. At saka ng nakira maksuda. Wait, Ustad, yung ano yung kanina yung mga sky, mga bato. Baka doon yung tanong about dito sa number 4. Tapos yung number 5 doon na si itong anak ng Egypt. Hindi, kasi ang number 1, hindi, 2, 3 yun. Casey. Hmm. 2, 3. Kasi ito yung number 1. Ang 2 and 3 natin is dito. Saan na ba yun? Yung Abnaul Misir. Ito. Ya Abna al Yun na ang Misir. number 4. Itong number 4. Okay. Wala na bang kasama to? O isa lang ba to? Nang mali ata yung numbering kanina. Bakit? Ano, Api? Nung tinanong mo si Casey kung anong number niya, sabi niya 5. Walang 4. Ah, Ah, tingin mo, Amara, ganon din ba? May mali sa numbering natin? Dito po kasi sa akin yung number 4 ano din eh. Mabni mansub Mabni. din yung option. Pero hindi ko sure kung dun siya sa anak Hindi, ng tama na yun. Dito siya. Kaya lang number 5 natin. Yun ang hanapin natin. Saan kaya? Magulo. Doon sinulat eh. Sige, kung start daw tayo dito. Saan ba yun dito? Ito na to. 6, 7 naman to dito starting, oh. Parang yung number 4 pa, Ustad, yun yung tinatanong mo kung mabni mansub yung anak ng Egypt. Tapos yung 5, tinanong mo kung anong klase siya ng munada. Kung anong klase siya. So, ABCD. Mm. Anong answer mo doon? Di ba sa Number answer? 5. Anong answer niyo sa number 5? ABCD. D? Ako na Mudaf? okay. Five. Okay, D ang tamang sa answer is D. Huh? Sa number 5 is D. Wala pa akong tama. Gulong ng ano natin. Quiz na to. Yala, bilisan natin na. Wala nang explanation na. 504 na. Ano pa ba yan? Number Ah, 6 ako, Ustad. B ang answer ko. Number 6. Saan ba yung tiro ba number 6? B. Either mansub or ano, mabni. Saan kaya yun? Mansub or mabni. Di ko makita nga eh. Mabni yan. Kaya nga, Ustad, yung sinasabi ko, baka itong 6 related sa number 5, so si number 4 related sa 2 and 3. Naguluhan. Eh, bakit kanina wala tayong kagulo-gulo? Nagulo
Kasi every after mo magtanong kung anong klaseng monada, tanungin mo kung ano yung kung mansub ba or Mabni. mabni siya. Tas Okay, dito muna tayo sa number 16. Tingnan nyo 16 nyo. Pataas tayo. okay. Si 16, sige. Ang 16, mabni or hindi mabni? Hindi mabni. Ang tamang sagot is mabni. Mabni. Yes. Kasi at talibatu, nakira, maksuda. A po yun, di ba? A. A, Mabni. mabni, A. Nakira maksuda siya. Nakira, maksuda. And then ang 15 is, Nakira maksuda. yes, nakira, maksuda. Which is B. Tingnan, dito makikita natin. 14 is B. 14B. Mansub. Mansub. And then ang 13 is Nakairo. D. Mudaf. Ano ulit yung number 13 Ustad, yung sentence? Ulama Misir. Ulama Misir. Ulama ng Misir. So mudaf. Number 12. Number 12. Mabni or hindi mabni? Ya bunayya. O anak ko. O anak ko. Mansub. Mansub. And then, saan siya klase? A, B, C, D. Mudaf. Mudaf. B. So D, ang number 11, D. Number 10. Ya Harithan o dalawang taga ano ng lupa, taga bungkal ng lupa. Ano dito? Mansub. Mabni. Ay. Bakit siya mabni? Kasi ang Harithan is nakira maksuda. Nakira maksuda. Tingnan mo, one word lang to siya. Pero siya ang tinawag. Siya ang specific, tinarget na tawagin. So, ang number 9 is B. Ang number 10 is Mabni. A. Number 8. Mabni. Number 8, mabni. A. Number 7. Mufrad al-alam. Yes, A pa rin. Mufrad al-alam. Pero yun ang nawala sa atin. Saan kayo yung number 6? Number 6 kung mansub or Uy, tumawa sa tayo. Pinatawaran yung, natin. Ustad, yung number 6 related na yan sa 5. Marami akong mali. Na-check na po ba yung ya Muhammad? Yes. So, check na yung Muhammad. Ay, Ano hindi pa. answer? Hindi pa na-check yung ano. Hindi Nene. Ganito, tama. Alam ko na, Alam. ang abna amisir, tama nga. Ito yung 4 and 5. Ngayon, ang tanong sa 5 and 6 to. Ano ang abna amisir? Anong first tanong doon? Anong kind siya? A, B, C, D? Monada. Anong, Yun ang Monada. number 5. yeah. And then, ang number 6 niya ay? Kung Mansub. mansub A and or B. mabni. B. So, ang sagot sa number 6 is Mansub. B. 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 And then, ang sagot sa number 5, Mudaf. hindi ata natutupin na Hazy. Walang ganun siya dito. Meron. Number 5 mo, Daf. Ustad, tama. Yung tas number 4 ata yung ya Muhammad. Sige. Yun Good, ba yun? good. Kompleto na, no? I don't Mm-mm. know. So, dito sa Muhammad,
ang pinaano lang natin is anong kind. A or B. Yes. A or B ba Ah. dito inano natin? Dito pala Oo, nag-start ang A or B, no? Sige na, ilagay nyo dyan is, ang correct answer ay A. Number 4, A. Mabni ala dami. Mabni aladdam. Tapos, number 5, saan siya? Mudaf. Stage number 4A. Apo. Opo. And then, number 5 ay Mudaf. D. Mudaf. Number 6, B. Mercy. Ha? Mansub? Kasi mansub. Diba mansub to siya? And then dito ng number 7 pataas. Solved din. Meron pala tayo na na Muhammad. Sabi ni Api, nagmali daw tayo sa numbering. Sa tanong ko na Ano? yung nakira al-maksuda mabni yun, di ba? So, damma ang last. Damang last. At saka na mufradul alam. At saka, sino pa? Yung ghayru maksuda. Pataas, hindi na siya. Lahat yun mansub na. Okay. Hanggang nakira al-maksuda. Sila lang dalawa eh. Tinan mo. Ang mufradul alam, yung pangalan ng tao at saka lugar, at saka ng nakira al-maksuda. So silang dalawa ay dam. Mabniyun alad-dam. Walang tanwin. Tulad na lang ya Tapos, Zaidu, ya Rajulu. Yung mudaf tsaka yung nakira ghayru maksuda. Sila yung mansub. Ay, mansub. Sila. So hanggang dito na lang. Jazakumullah khair. Ipopost ko pala dito. Ilang score natin dito? Ano natin? April. Dito. Tanggalin natin yan. Update. Clear the drawing. Post nyo yung score nyo dyan. Anong quiz na tayo ngayon? Pangilan quiz na yun? Casey? Check ko po. Parang 7, pero... Sige daw, 7 na ilagay ko. Wait, 6. 6 pa? pa ba yan? 6. Anong kasunod nito? Number? Ilang question yun? Lahat? Ilang items? 16. 16. Hanggang Sunday. Okay. Wala na ata nag-ano sa inyo, no? Wala nang nagla-live sa Facebook, no? Wala na ba si Nor, Si Sinen? Hindi na siya pumapasok? Sino? Yung isa na yun? Kalimutan ang pangalan nun. Yung tausog? Nandito ata si Tita. Si Norolin? Ay, wala. Nasa work na. Kanina nandito siya. Pumapasok pa rin. Hindi na siya nag-assignment sa atin. Uy, Mirhani, wala ka pang sa akin, Classroom. Ewan ko saan ko ilagay grade mo. Pati yung assignment ko, hindi ka nga nagsasubmit eh. Mirhani. Ano na yung nangyari sa'yo yan? Pati rin si Norlin. Pati rin si Norlin, wala. Dalawa nga kayo. Wala sa dito eh. Kaya ikaw na lang ang pagbuntungan ko ng galit. Quiz 6 na nga. Sino dream come true na to? Si yung taga-Pinas na lalaki. Wala, drop na to sa akin. 1, 2, 3, 4. Tanggalin ko ng pangalan yan dyan. Okay, jazakumullah khairan. See you on Friday, inshallah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.